Magandang buhay sa lahat. Mister po pala at may kasabihang magtiwala sa sarili, maaabot mo rin ang iyong pangarap. Pala ay nandito na ngayon sa Japan at ang trabaho ko po dito ay carpenting. Hindi po carpenting ha, yung tagapagpinta ng mga sasakyan. Ako po ay isang panday dito. Gusto ko lang po ma-share ang pinagdaanan ko sa buhay ko para makamotivate man lang sa mga kabataan na mayroon mang pangarap na katulad ko. Ako po ay isang biktima ng bullying noong grade 7 ako. Sa kapanahunan kasi namin noon, ang daming mga fraternity. Sa batang edad, natakot na po akong makipagsapalaran sa pag-aaral. Tumigil na lang po ako kasi walang buwan or weeks na uwi ng bahay na walang pasa sa katawan. Akala ko ang buhay ko ay iikot na lang sa kayod kalabaw sa batang edad. Namulat na po ako sa pagkukonstruksyon kasama sa tatay ko at kapatid ko. Minsan kapag walang project, nangingisda naman kami para makatulong lang sa pamilya. At sa maaga po ako namulat sa bisyo, sigarilyo, magdamagang inuman. Inakala ko na diyan na lang iikot ang buhay ko sa sistemang tambay. Dumating ang araw na may nakapagsabi sa akin na mag-aral ng ALS, Alternative Learning System. Kapag makapasa ka, direct high school graduate na daw. At yun, grab the opportunity. Sino ba naman ang hindi gusto makapagtapos ng pag-aaral? Ako, habang nag-aaral ako, nagkakayod kalabaw naman ako para sa pagkukonstruction para may pangtustos sa pag-aaral ko. Tinatrabahuan namin noon malayo sa pinag-aaralan ko at stay in kami noon. Bali bisikleta lang po ang gamit ko papuntang school sa aralan ko at kinaya ko yung 6 months na pag-aaral. Every week 2 days lang yung klase namin. At sa kabutihang palad, nakapagtapos din ako ng pag-aaral. At nag-aaral naman ako ng mag-welding. Ganun pa rin ang sistema ang ginawa ko. Pero sa kasamaang palad, nang nakapagtapos na ako, meron akong NC1 at NC2, tinamaan naman ako ng TB, tuberculosis. At akala ko wala ng chance na makapunta pa ng ibang bansa. At dito sa Japan, kasi Japan pa ba naman, sobrang stricto. Biglang